Naalala niyo po ba yung kahindik-hindik na kaso ni Piangay doon na nakover ko nung nakaraang buwan? Yung domestic helper mula sa Myanmar na iniligpit ng kanyang mga Indianong amo sa Singapore. Kung hindi niyo pa po napanood, ililink ko po sa description sa baba. Ngayon, may isa pa pong kaso tungkol sa isa pang domestic worker sa Singapore. Pero sa pagkakataong to, hindi na po yung DH ang nailigpit, kundi yung amo naman. At talagang nagulat ng husto ang publiko sa kaso nito. Maraming mga naipapasok na mga domestic workers na wala pa sa tamang edad at halos walang makausap, masandalan at matanungan ang mga batang domestic workers na to. Kaya't mas lalong nagiging mahirap sa kanila ang trabaho. Lalo na kung mapunta pa sa sitwasyon kung saan pinagbubuhatan na sila ng kamay at minamaltrato. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kakaiba na namang kaso ng isang domestic worker sa Singapore, ang kaso ni Zin Marnue. Kapag naipadala ang mga batang domestic workers sa ibang bansa sa pamamagitan ng bawal na paraan, kadalasan mabibigat na trabaho ang ibinibigay sa kanila. Kabilang na ang pag-aalaga sa mga bata at matatanda, kahit pa man wala silang anumang opisyal na kwalifikasyon. At labag sa batas ang kanilang pananatili sa napadalhang bansa dahil dinoktor lang ng kanilang ahensya ang kanilang mga papel. Binabago ang kanilang kapanganakanan para masunod ang legal na edad na dapat sa mga kasambahay sa destinasyong bansa. At nalaman pa ng Singapore Ministry of Manpower na marami sa mga domestic workers na to ay may mga peking ID para maitago ang tunay nilang edad. Tungkol naman kay Zin Marnue na ipinanganak sa Myanmar noong 2001, marami ang hindi alam tungkol sa kanyang kabataan, maliban sa nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Sa kanilang bansa, nang re-recruit at nagsasanay ng mga babae at lalaki ang ahensya para sa mga domestic workers. Inaakit sila sa pamamagitan ng pangakong mas maganda ang sahuran sa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga indibidwal na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero si Zin Marnue, bata pa talaga siya para maging kasambahay sa ibang bansa. 17 anyos lang siya nung ipasok siya ng kanyang ahensya bilang domestic worker. Binago ng kanyang ahente ang kanyang kaarawan sa kanyang papeles para maging 23 years old sa kanyang pasaporte na siyang pinakamababang edad para sa pagtatrabaho bilang kasambahay sa Singapore na siyang bansang pupuntahan ni Zin. Dumating si Zin sa Singapore noong January 5, 2018 at agad na nakapagsimulang magtrabaho para sa isang Singaporean family. Pero di nagtagal, lumipat naman siya sa ibang pamilya. At pagsabit ng May 10, 2018, Indian family naman ang kanyang mga naging amo, ang pamilyang Sashi. Nakatira sa kanila si Zin sa Block 791 Chua Chu Kang. Paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng mga bata at iba pa mga gawaing bahay ang kanyang naging trabaho sa pamilya. Disente din naman siyang ituring ng kanyang mga amo, gaya ng mga nakaraan nilang mga kasambahay. Walang anumang karahasan o anumang masamang naiulat laban sa nasabing pamilya. Pero nagbago ang lahat ng to noong May 26, 2018, 16 na araw lang sa kanyang trabaho. Nang dumating sa bahay mula sa India, ang 70 years old na babaeng biyanan ng kanyang among lalaki para doon na rin tumira at ibang-iba ang pagkikitungo niya kay Zin. Ayon sa sinabi mismo ng dalaga, marahas at napakalupit sa kanya ng matandang babae. Kailangang maging perpekto ang lahat ng kanyang trabaho, kundi papagalitan siya nito. At hindi lang purong salita, talagang pisikal siyang sinasaktan ng matanda. Ayon sa mga ulat nung una, pinapagalitan pa lang siya nito pero di nagtagal kung ano-anong bagay na ang ginagamit ng matanda para saktan ang dalaga. Para kasi sa kanya, hindi marunong magtrabaho si Zin at hindi man lang nito magawa ang mga simpleng utos. Nagsimula ang pananikit niya kay Zin 3 beses na sampal sa isang araw hanggang sa lumala ng lumala ang pananakit niya rito. Kahit sandok, ginagawa niyang panghambalos kay Zin kahit sa pinakamaliliit na pagkakamali. May ilang insidente na napakalupit ng pinagdaanan sa kanya ng dalaga. Isang beses, nagpapamasahe ang matanda kay Zin pero parang nadiinan ng husto ng dalaga ang pagmamasahe. Hindi sigurado kung talagang sinadya niya ba yun o hindi. Pero dahil doon, isang napakalakas na sampal sa mukha ang natanggap niya mula sa galit na matanda. May isa ring pangyayari sa kusina nung minsang masyadong napalakas ni Zin ang kalan at aksidenteng nasunog ng matanda ang sarili nitong kamay. Nagalit to kay Zin, hinablot ang kamay ng dalaga at talagang ipinatong ng husto sa ibabaw ng apoy para masunog.
Sa isa pang pangyayari, aksidenteng nahulog ni Zin ang takip ng spice box at tumama sa paa ng matanda. Sa galit nito, malakas niyang hinampas ng mainit na kawali ang ulo ng dalaga. May isa ding pagkakataon na inutusan ng matanda si Zin na gupitan ang kanyang mga kuko sa paa. Hindi sigurado kung ano ang naging mali. Maaaring masyadong napaikli ni Zin ang pagputol na nauwi sa napakalakas na pagsipa sa kanya ng matanda sa dibdib. Alam ni Mr. Sashi ang manugang ng matanda ang hindi pagkakasundo ng kanyang biyanan at ni Zin. Pero hindi niya na lang to binigyang pansin dahil hindi niya naman kasi nakitang nagreklamo ang dalaga. Patuloy lang si Zin sa kanyang trabaho na para bang walang nangyari. Gumigising siya ng 5:30 ng umaga. Ginagawa ang kanyang mga tungkulin at natutulog pagsapit ng alas 11 ng gabi. Maayos din siyang pinapasahod ng kanyang mga amo, $450 o 25,000 pesos buwan-buwan at hindi kailanman nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkabalisa. Kaya't naisip na lang ng pamilya na meron lang sigurong hindi pagkakasundo dahil sa pagiging masyadong pihika ng matanda. Pero ang pagwawalang bahala at hindi pag-awat sa dalawa ay ang naging malaki nilang pagkakamali. June 25, 2018, tulad ng ibang araw, bumangon ng maaga si Zin. Naghanda ng almusal at pumasok ang mga bata sa paaralan. Ang mga magulang naman ay sa kani-kanilang mga trabaho. At hindi madali para kay Zin ang maiwang mag-isa kasama ang matanda dahil palagi siya nitong pinapagalitan at sinasaktan. Habang normal lang naman ang mga gawaing bahay na ipinapagawa sa kanya ng pamilyang Sashi, iba naman ang matanda, para siyang isang diktador sa kanyang mga utos. Nung araw na yon, nagsimula ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kay Zin nang ipalinis sa kanya ng matanda ang silid nito. Nang matapos siya sa paglilinis, inutusan naman siya ng matanda na nagpapahinga sa sopa habang nanunood ng telebisyon na ipagtimpla siya ng kape na agad namang sinunod ng dalaga. Pero parang may ikinilo si Zin na hindi nagustuhan ng matanda, bagamat hindi malinaw kung ano talaga ang ikinagalit nito at kung bakit sila nagtalo. Pero ayon sa iba, hindi masyadong nakukuha ni Zin ang mga inuutos sa kanya at medyo mabagal din umano siyang kumilos. Tila yun ang ikinairita ng matanda. Kaya't nagbanta to sa dalaga na ipapabalik siya nito sa ahensya kinabukasan para mapauwi na lang sa Myanmar. Ang bantang to ang naging sukdulan na para kay Zin. Para kasi sa dalaga, ang trabaho niya ang lahat para sa kanya. Ito lang ang tanging pinagkukunan niya ng kita at may kinakaharap pa siyang malaking utang na nagkakahalagang $3,300 o mahigit 180,000 pesos. Magastos ang pagiging domestic helper. Napakaraming babayaran sa mga papeles, healthcare at housing na binayaran ng buo ng kanilang ahensya at buwanang ibinabawas sa kanilang sahod. Ang mapauwi sa kanyang bansa ay hindi lang nangangahulugan ng kawalan ng kita para sa dalaga, kundi kawalan na rin ng kakayahan na makabayad pa sa kanyang mga utang. Nahaharap sa napakatinding alalahanin na to at sa patuloy na pangmamaltrato sa kanya ng matanda, talagang umabot na si Zin sa kanyang limitasyon, hindi na siya nakapagtimpi pa. Pumunta siya ng kusina at kumuha ng kutsilyo at pagkatapos nun ayon sa kanya, naging blanko na ang kanyang isipan. Nilapitan niya ang matandang babaeng nanonood pa rin ng telebisyon. Sa biglaang pagsabog na to ng kanyang galit, inatake niya ang matanda at sinaksak ng paulit-ulit. Matindi pang nagbuno ang dalawa, sumisigaw ang matanda habang iniinda ang lahat ng tama. Itinuon ni Zin ang kanyang mga saksak sa kritikal na bahagi ng katawan ng matanda sa puso, baga at leeg na humantong sa labis na pagdurugo. Pagkatapos pa lang bumagsak ng lupaypay na katawan ng matanda, natauhan si Zin sa kanyang ginawa. Sa sobrang gulat nang makitang wala ng buhay ang matanda, alam niyang kailangan niyang tumakas. Narinig naman ng isang kapitbahay ang hiyawan at sigawan sa loob ng bahay ng pamilyang Sashi, kaya't agad niyang tinawagan ng mga to at ipinaalam na para bang may kaguluhan sa loob ng kanilang tahanan, kahit pa man hindi talaga nila to tiningnan. Naalarma sa sinabi ng kapitbahay, agad na umuwi ang pamilyang Sashi at dumating mga 3:09 ng hapon. At doon, isang nakakakilabot na eksena ang kanilang nadatnan. Nakahiga at wala ng buhay ang matanda at naliligo sa sarili nitong dugo. Wala din sa loob si Zin. Agad silang tumawag ng mga pulis pati na rin ng mga paramedics. Pero sa kasamaang palad, sa oras na dumating sila at inassista ang sitwasyon, 3:29 ng hapon idiniklara nilang wala ng buhay ang matanda dahil wala ng tulong medikal ang mailalapat pa sa kanya.
Dahil wala na sa pinangyarihan si Zin, agad siyang itinuring ng mga pulis bilang pangunahing pinaghihinalaan. Nagsimula silang magtanong sa pamilyang Sashi at inilarawan naman nila na magiliw ang relasyon nila kay Zin. Pero binanggit din nila na hindi maganda ang pagkikitungo ng matanda sa dalaga. Hindi rin makapaniwala ang mga kapitbahay na magagawa ng dalaga ang tumapos ng buhay ng matanda. Inilarawan nila to bilang maliit at mahiyaing dalaga. Samantala, tumakas naman si Zin dala ang easy card at kaunting pera. Sinubukan niyang itago ang sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng khaki long sleeve at palda at nagsuot ng puting bandana para matakpan ang kanyang buhok at mukha. Iniwan niya ang kanyang mga gamit para mabilis siyang makalayo. Mabilis namang isinagawa ang paghahanap sa dalaga matapos ang malagim na insidente. Wala namang patutunguhan na gumagala si Zin sa Singapore nang humigit kumulang 5 oras. Sa estado ng labis na pagkalito at pagkabalisa, sa bigat ng kanyang nagawa, ginamit niya ang iba't ibang paraan ng pampublikong transportasyon kabilang na ang bus at MRT para maiwasan ang magtagal sa isang lugar. Kitang-kita na ring hapong-hapo na siya na ayon sa ulat dahil na rin sa sobrang gutom at pagod at di nga nakatiis kahit takot na takot, kumain na rin siya sa hawker center. Sa huli, nagpasya ang dalaga na kunin ang kanyang pasaporte para umalis ng bansa para matakasan ang sitwasyon. Kaya't pumara siya ng taxi papunta sa kanyang employment agency at nag-iwan ng pera at bahid ng dugo sa likurang upuan ng sasakyan. Nung una, itinanggi niya na sa kanya ang mga yon, pero napansin ng driver na may kakaiba talaga sa kanya. Lalo pat inanunsyo ng pulisya ang tungkol sa tumakas na kasambahay dahil sa pagtapos ng tao. Gayunpaman, mabilis din siyang nasundan ng mga pulis. 5 oras pa lang sa kanilang investigasyon, nahanap na nila ang dalaga. Pagdating ni Zin sa ahensya, naipaalam na sa staff ang sitwasyon at nagbantato sa dalaga na tumawag na sila ng pulis. Bagamat hindi malinaw kung paano siya napatagal doon, naging sapat naman ng oras para sa mga pulis na mahuli at maaresto ang dalaga. Sa sumunod na interogasyon, una nang itinanggi ni Zin ang anumang pagkakasangkot sa insidente. Gumawa siya ng kwento ng isang pagnanakaw at sinabi na 2 lalaki ang may gawa nun sa matanda. Nagbigay pa siya ng paglalarawan sa mga sinabi niyang magnanakaw. Isang pagtatangkang ilihis ang investigasyon sa pangnanakaw na nauwi sa malagim na trahedya. Pero bakit siya tumakas sa pinangyarihan kung talagang inosente siya? Ba't hindi siya kaagad tumawag ng mga pulis? Sa halip ay piniling gumala sa kalsada ng ilang oras at sinubukang pangkunin ang kanyang pasaporte. Dahil dito, hindi siya pinaniwalaan ng mga investigador at ang pag-amin niya sa pananaksak ay pagkatapos niyang magbigay ng ilang magkasalungat na pahayag. Binigyang diin niya ang pangmamalupit na tiniis niya sa kamay ng matanda na siyang may malaking papel sa kanyang naging aksyon. Sinabi niyang dahil sa takot na mapauwi at di na makabayad sa tumataas na mga utang, pakiramdam niya ay inipit siya sa napakakitid na sulok. November 9, 2021, 3 years matapos siyang maaresto. Humarap si Zin sa unang araw ng kanyang paglilitis. Ang isang importanteng pahayag sa kanyang kaso ay ang nalaman ang eksakto niyang edad sa panahon ng insidente. Sa resulta ng bone age assessment na isinagawa sa Tan Tock Seng Hospital, na lamang 17 anyos lang siya nung mangyari ang pananaksak sa kabila ng edad niyang 23 years old sa kanyang pasaporte. Gayunpaman, hindi naging rason ang kanyang edad para hindi siya humarap sa paglilitis para sa kanyang mga naging aksyon. Sinampahan siya ng mga taga-usig ng pagtapos ng tao, isang matinding pagkakasalang posibleng may parusang bitay o habang buhay na pagkakakulong at parusang pagpalo. Binigyang diin ng prosekusyon ang kalubhaan ng ginawa ni Zin sa pamamagitan ng katotohanang nagtamo ng 26 na saksak ang matanda. Sa korte, ang pangunahing depensa ni Zin ay nawala siya sa tamang pag-iisip nung mangyari ang insidente. Ayon kay Dr. Tommy Tan, magkahalong pagkabalisa at depresyon ang kinakaharap ni Zin na talagang gumulo sa kaayusan ng pag-iisip nito. Sinabi niya na nasa dissociative state ang dalaga nung gawin niya ang pananaksak, kaya't hindi nito alam at hindi nito kontrolado ang kanyang ginagawa. Sinisikap ng depensa na ipakitang may problema sa kalusugan ng pag-iisip si Zin nung panahon yon, na dapat isang malaking kadahilanan sa kung paano titingnan ng korte ang kanyang kaso. Para naman makuha ang lalim ng estado ng pag-iisip na nasasakdal, sa panahon ng insidente tinawag ng prosekusyon si Dr. Elias Leho, isang psychiatrist ng gobyerno. Iba naman ang naging pananaw nito sa mga bagay-bagay. Sinabi niyang hindi naman nagdusa si Zin ng anumang uri ng diminished responsibility nung gawin nito ang pagtapos sa matanda.
Ayon sa doktor, alam na alam ni Zin ang kanyang ginagawa at walang anumang problema sa pag-iisip noong panahong ginawa niya ang pananaksak. Dagdag pa, napansin din ng korte ang kalkuladong hakbang na ginawa ni Zin para planuhin ang pagtakas matapos ang insidente. May 18, 2023, pagkatapos ng 11 araw na paglilitis na tumagal ng higit 1 taon na abot na nila ang hatol. Si Zin Marnue ay napatunayang nagkasala sa pagtapos ng buhay ng 70 years old na si Miru Trasashi. Sinabi ng korteng ito ay sinadyang pagtapos ng tao at hindi nabawasan ng anumang problema niya sa kalusugan ng pag-iisip ang kanyang naging hatol. Ngayon ay maaaring nahaharap si Zin Marnue sa parusang bitay o habang buhay ng pagkakakulong at pagpalo. Pero dahil sa babae siya, tinanggal na ang parusang pagpalo. Nagpa siya ang prosekusyon na sa halip na parusang bitay, habang buhay na pagkakakulong na lang ang kanyang naging sentensya. Sinabi nila na kahit gaano pa kalupit ang ginawang pananakit sa kanya ng matanda, hindi pa rin ito mabibigyang katwiran ang ginawang pagtapos sa kanya ng dalaga. Nakakulong ngayon si Zin Marnue sa piitan ng Changi para sa mga babae at mula noon wala nang naging masyadong balita tungkol sa kanya. Isa talaga tong malagim na trahedya at marami ang napapaisip kung sino talaga ang may kasalanan sa nangyari. Pero at ano't anuman bandang huli, pagbabayaran pa rin ni Zin Marnue ang naging bunga ng kanyang maling aksyon.